Gusto nyo, yung isa pang nagnanais na tumakbo sa Senado na naman, anak ng tipaklong. Nasa rehas na nga, gusto pa ho, tumakbo sa Senado. Ha? Oh, ito rating sa oh. lahat ng ay, grabe, may pagpapaliwanag sila dyan. Oh. Sa madaling salita po, mga bossing, pinapaliwanag nila, ginag-justify nila na kapag ka si Kibuloy ay tumakbo, anak ng tipaklong. Kapag si Kibuloy ay tumakbo sa pagka-senador, aayos na po ang bayan natin. Alam nyo po kung ano yung mga basehan nila? Mga basehan nila, kesyo daw po yung mga tanim. Yung mga tanim daw po doon sa loob ng KOJC, naka-align daw po. No? Yung mga bulaklak daw po, parang nakapila at ayos at organized na organized. Ano akala nyo sa Senado? O garden? Akala nyo sa Senado, kapag ka na, pinaganda ni Kibuloy itong mga puno, itong mga ganito, ang babait ng mga followers ni Kibuloy, ibig sabihin ba, mabait na din si Kibuloy noon? Hayaan nyo na lang si Kibuloy na ipaliwanag muna yung kanyang sarili. Matagal-tagal na, papayag ba ang mamamayang Pilipino na magiging senador natin? Binastos po. Binastos po ang sambayanan, Di ba? Pakinggan nyo ng konti. Pakinggan nyo ng konti. Background na lang. Isa sa ito ang gusto namin malaman sa inyo mga kababayan. Si Pastor Kibuloy, kung gusto nyo ba siyang tumakbo bilang senador? Kasi para sa amin po, para sa amin po, nakita ko kasi namin kung gaano niya pinaandar ang KOJC. Kung Hindi ba dati itong mga to ayaw kay Kibuloy? Meron pa nga mga video yan dahil si Kibuloy daw may-ari ng sanlibutan ayaw din nila yun. Bakit kaya ngayon okay na okay si Kibuloy? Paano niya inorganize? Ito ang perfect example ng napakagaling na mambabatas. Pakinggan nyo perfect example na napakagaling mambabatas. Nakita nyo yung mga yung mga kanilang mga rules and regulations sa loob ng KOJC, kung paano nila pinatupad yon, kung paano ako, sige, hindi na simbahan ang itatayo ko. Magtatayo na lang ako ng negosyo. Tapos lalagyan ko ng rules and regulation. Ibig sabihin, magaling na din ako mambabatas nun. Ganun po ba yun? Yung mga rules and regulation po, mga kababayan, mababaw lang naman po yan. Bawal umihi dito. Huwag kang pupunta dyan. Hindi pwede dyan. Banal na kwarto ni Kibuloy yan. Dito yung masahihan ni Kibuloy. Bawal pumunta dyan. Etc. etc. Hindi pwedeng luhuran si Kibuloy. Yung mga ganun lang. Rules and regulation lang. Magaling na mambabatas? Sige nga. Ano naging systematic? Alam nyo, sa Pilipinas kasi napakaraming religious leader. Pero iba yung may Pero unahan na kita, si Kibuloy ninyo, yung pinaka nakakatawa sa lahat ng religious leader. Siya lang yung nagsabing, akin ang sa kanya ang universe, anak ng tinapa. Siya lang yung naringgan kong religious leader na gano'n. Siya lang yung naringgan kong religious leader na may doorknob na diamante. Siya na ang may-ari ng sanlibutan, sabi ni Sir Archie Beroya. Yun po ang pag-aanalisa ko sa lahat po ng religious leader. Si Kibuloy ang pinaka-komedyante mga kababayan. Tuloy ko gift of administration. Yung iba kasi gift of preaching. Magaling mag-preach. Kaya hindi ko tinuloy hindi ko tuloy. Magaling mag-preach si Kibuloy Tandaan nyo yun. Kaya pag sinabi sa inyo, gusto nyo pindutin ko yung vibrator? Ang galing. Diba? Tawang-tawa nga kayo dyan dati.
Tapos ngayon, pinakamagaling. Kaya lang kita nyo, yung church nila, hindi ko naman sa nilalait, magaling Yan. nga sa preach, matalino nga, pero pagdating sa sistema, bagsak. Si Pastor Kibuloy, magaling na mag-preach, yung administration niya na nag-gift ay nagawa niya sa KOJC. Halimbawa, kaya nga 'di ba, kahit mismo yung presidente natin ngayon nabilib sa kanya nung dumalaw noong pa. Na at sinabing, bakit may ganito ka? Sabi lang ni Pastor pag walang korupsyon ganito itsura. Tama 'yun. Kaya nga ngayon, kita niyo itsura ng KOJC. Mas marami pang hindi ko wala akong palalait sa iba, pero mas marami pa pong malalaking relihiyon diyan. Pero bakit hindi ganoon ka-organisado? Bakit daw po kasi yung ibang mga bulaklak doon sa ibang relihiyon hindi pila-pila at hindi pantay-pantay ang pagkakatanim? Kasi hindi gift nung kanilang leader yung administration. Mahirap po yan. When you say administration gift, kitang-kita ko kay Pastor yan. Kung papaano sila organisado, kung Ipapahanap ko nga kay Jordan G. No? Jordan G, pakihanap mo nga yung mga video nitong mga ito na galaiting-galaite kay Kibuloy dati. Nanggagalaiti sila dati dyan kay Kibuloy. Ewan ko kung bakit ngayon ganun na. Ano na i-implement yung law? Madali kasing gumawa ng batas Madaling Madali naman pala Kaya naman pala ganun pala si Robin Padilla nila. Ito ang gusto ko maging batas. Anti-dynasty. Anti-political dynasty. Tapos sa kabilang banda, okay, ang mga Duterte. Binoy, 5 ang Duterte tumatakbo ngayon, ha? Binastos yung anti-political dynasty mo. Wala silang pakialam sa inyo. Pero kung i-implement mo yung regulation mismo sa ibaba, napakahirap po niya. Nagawa ho ni Pastor yun. Meron pong resibo. Ano kaya yung papa-implement na nagawa sa baba? Alam ko, mahilig daw, sabi, di umano, magpamasahe si Kibuloy sa baba. Si Pastor. Hindi natin alam kung sino na yung nagmamasahe kay Kibuloy ngayon. Dati, kung totoo yung sinasabi, mga above, mga babae. Ngayon, mga bossing, mga kalal na, malamang. With matching tattoo pa. At, hindi na palmolive ang gamit ng mga, malamang safeguard na lang yun, hati-hati pa sila. Diba? Para sa akin may resibo po siya na sa may resibo din ako dito mga pinagbayaran ko kanina ng grocery Yun yata, resibo? Tingin ko, more than enough para po siya ma-qualify na maging senador. Ano naman? Baka sabihin kapag ka naging senador pa yan, ano pa kakamkamin yan? Kung kanya na, yung sanlibutan, ano pa idadagdag sa kanya? Diyos ko Lord. Tingin nyo? Coach Oli. Sa akin tama dyan. Kasi si Banat Bay, sabi niya may resibo. At yan po dapat ang hinahanap natin sa mga tatakbo. Inihintay ko yung yung resibo nila, mga kababayan, yung bulaklak yung pila-pila at organized. Lalo na sa Senado kasi national But anyway, kahit sa posisyon yan, kailangan may resibo. Wag na po tayong boto doon sa mga trapo o mga datihang politiko na wala namang nagagawa. Alam ko ang may resibo, si General Torre. Ayan, may resibo yan. Hintayin nyo lang. Dadating sa inyong lahat yung resibo ni General Torre. Lumalabas na lang pag-eleksyon. Sa madaling salita, walang resibo. Si Pastor kaya pala lumabas na si Kibuloy kasi malapit na yung eleksyon. Kaya pala, from bunker, lumabas na. Di ba? From bunker, lumabas na si Kibuloy kasi mag-e-eleksyon na. Kung hindi pa mag-e-eleksyon, hindi pa lalabas si Kibuloy, hindi pa lalantad at si Roque hanggang ngayon, hindi pa din lumalantad. Ano ba nangyari na kay Roque? Nagtatago pa din? Ayaw lumantad nun, Bakit kaya? Halatang-halata na. Ayaw pa ding lumantad. Halatang-halata na yung pag-uugnay sa kanya sa Pogo. Kayo kung ano-ano na naman iniisip nyo, baka sabihin nyo, ayaw lumantad. Yung Becky, yung iba, iniisip, bakla si Roque. Hindi po. Lalaking-lalaki po yun. Mahilig lang pong Naku, dapat pala hindi ako nagsando. Baka nanonood si Harry Roque.
Mapatopless tayo. Kibuloy, bagamat wala siyang resibo pa talaga, kung pag-uusapan ay politika Meron ba o wala? Kanina sabi, meron. Ngayon, wala pang resibo. sa posisyon. Pero involved na pa siya sa politika. At alam natin malapit siya kay PRRD. At Yun, ang ikakatalo niya din. Yung pagiging malapit kay dating Pangulong Duterte. ang ganda ng nagawa niya, yung sistema sa KOJC. Ultimo Tanong natin si Amanda kung maganda nga talaga ang nagawa ni Kibuloy. Si alias Amanda. mga bulaklak dyan, naka-attention. Talagang Sabi ko sa inyo Sabi ko sa inyo, yung resibo, sinabi na po nila. Yung mga bulaklak dyan, naka-attention. Pila-pila. parang sila nakapila. Ganun, katindi dyan. Pwede kang Kibuloy for senator. Bakit? Anong dahilan? Ba't iboboto? Naka-attention yung bulaklak do sa KOJC. Magaling maghardinero. Tigilan na natin to si Kibuloy, mga kababayan. Para puro kalokohan lang po ang nakukuha natin dito sa mga ito Lumantad na si Harry Roque. Naglantad na ba o hindi pa?